Kabanata 421. Umiiyak si Cassandra nang makita niya ang isinulat ni Little Treasure. Bigla niyang naunawaan kung gaano kalaki ang naidulot ng pag-uusap niya kay Rebecca sa damdamin ni Little Treasure. Hindi sana niya may sulat ang mga salitang ganoon nang walang pag-iyak at pagkabalisa kung hindi siya labis na nasasaktan. Sinasabi nilang sila ang mga taong pinakamamahal kay Little Treasure, ngunit hindi man lang nila siya nabigyan ng lugar na maituturing niyang tahanan. Hindi kailanman naramdaman ni Little Treasure ang pakiramdam ng pagiging kabilang dito. Nasa tahanan siya, ngunit sinabi niyang gusto niyang umuwi. Napukaw ang atensyon ni Rebecca sa salitang, "Mommy." Akala niya na mas pala kaibigan ng babaeng ito kay Little Treasure, pero nakita niyang nakilala na siya nito bilang ina. Kailangan niyang pabilisin ang kanyang kilos. Ayaw ni Luna na harapin ang sitwasyong ito sa ngayon, at handa na siyang umalis matapos aliwin ang Little Bun, ngunit nagbago ang isip niya. Sa nangyari noong araw na iyon, gusto niyang tiyakin na wala ng taong huhusga o magmamaliit muli sa Little Bun. Kahit na mahirap ang kanyang paglalakbay kasama si Lucas, umaasa siya na kahit wala siya, makakapagpatuloy ng maayos ang Little Bun. Pinigilan ni Luna ang kanyang emosyon at mahinahong nagsalita sa Little Bun, "Baby, ito ang tahanan mo, at kaarawan ni Lolo ngayon. Hindi mo ba naaalala na naghanda tayo ng regalo para kay Lolo?" Hindi nagbigay ng tugon ang Little Bun, yakap lang niya si Luna ng mas mahigpit. "Sasamahan kita para ibigay ang regalo kay Lolo, okay?" Patuloy na sabi ni Luna. Sa wakas, tumanggo si Little Treasure. Gusto niyang umuwi, at ang tahanan ay kung saan naroon si Mommy. Matapos aliwin ang Little Bun, tumingin si Luna sa dalawang nakatatanda. Sa may pag-aalala niyang tono, wika niya, talagang giniginaw si Little Treasure ngayon, baka sipunin siya sa labas dahil sa hangin. Maganda sana kung makakakaroon siya ng mainit na shower ngayon. Nagmadaling imbitahan ni Cassandra, "Halika kayo sa loob. Huwag lang kayong nakatayo sa hardin." Handa na sa isip ni Lawrence na baka umalis si Little Treasure kasama si Luna, pero dahil mananatili na siya ngayon, mabilis niyang pinapasok sila. Basta mananatili si Little Treasure dito, papayagan pa niya na ipakita ang mukha ng babaeng iyon dito. Pabuulong na nag-uusap ang mga bisita sa loob ng banquet hall at patagong tumitingin, kaya pumasok si Lawrence sa hall matapos tiyakin na maayos ang kalagayan ni Little Treasure. "Pasensya na sa paghihintay. Maraming salamat sa inyong pagdating para sa aking kaarawan ngayon." "Walang anuman po, Elder Ford. Karangalan po namin na maimbitahan." Mainit nilang binati si Elder Ford, walang kakaibang ekspresyon sa mukha, ngunit lahat sila'y may hinala sa nangyari. "Sa tingin niyo, ano ang nangyari ngayong gabi?" Sabi nila, nawawala raw ang mahalagang kwintas ni Madam Ford, pero kung kwintas lang naman yun, kailangan pa ba ng buong pamilya ng host na maglaho ng ganito katagal? Siguro yung Little Bun na naman ulit iyon. Ganoon din ang hinala ko. Ang malas talaga ng pamilya Ford, iisa lang ang tagapagmana nila, tapos may kapansanan pa. Hey, siguro marami na rin silang maruruming gawain noon, kaya dama po na lang ang karma sa apo nila. Nakakabaliw ang pamilya Ford. Hindi naman kami nagsalita noong nagkaanak si Lucas bago magpakasal, at nagpakita ka lang ng konsiderasyon sa batang iyon. Hindi lang sila nagpapasalamat, paano pa nila may lalagay ang sisi sa'yo? Galit na wika ni Archie matapos malaman ang nangyari mula sa kanyang anak na babae. "Huwag kang magpakita ng eksena, pa. Hindi ako sinisisi ni na Uncle Lawrence at Auntie Cassandra. Inaaliw nila ako at sinabing wala itong kinalaman sa akin. Nagpasalamat pa nga sila sa akin." Paliwanag ni Rebecca. Hamupa ang ekspresyon ni Archie. Mas maayos yon, ang babaeng iyon, malapit ba talaga siya kay Little Treasure? Tumanggo si Rebecca nang hindi masyadong masaya. "Nakita ko si Little Treasure na tinatawag siya na Mommy." Hindi nagulat si Archie. Tumingin siya sa kanyang anak at mahinang tanong, "Becky, ano sa tingin mo ang dapat mong gawin ngayon?" "Mapabuti ang relasyon ko kay Little Treasure," sagot ni Rebecca. Umiling si Archie. "Mali ka, kahit na matalino ka, talagang nagkamali ka ng prioridad dito. Sa kasalukuyang kalagayan ng batang iyon, halos wala na siyang silbi ngayon. Anong magandang maidudulot ng pagpapabuti mo ng relasyon mo sa isang basurang wala ng kwenta?" Nasa panig na ng babaeng iyon ang bata, pero nakita mo ba kung naging mabait si Lawrence at Cassandra sa kanya? Hindi man lang nila siya kinilala kahit na nasa relasyon na siya kay Lucas. Hindi siya naimbitahan at nakadalo lang sa event ngayon dahil ginamit niya ang batang iyon. Nag-isip si Rebecca, dahil kasi ang babaeng iyon ay mula sa hindi kilalang angkan. Nakikita ko rin na talagang nagmamalasakit sina Uncle Lawrence at Auntie Cassandra kay Little Treasure, kaya gusto kong kahit papaano ay magustuhan niya ako, para baka mapansin ni Lucas ang halaga ko. Huminga si Archie at ipinaliwanag sa kanya, si Little Treasure ang kanilang nag-iisang tagapagmana, at siya rin ang totoong apo nila, kaya syempre nag-aalala sila. At dahil nagmamalasakit sila, magiging napakahigpit at maingat sila sa pagpili ng ina para kay Little Treasure. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng posisyon bilang magiging misis ng pamilya Ford sa hinaharap? Kahit gaano pa kalapit ang babaeng iyon kay Little Treasure, sa pinakamaganda, tatanggapin lang nila siya bilang private tutor, o maging yaya niya para alagaan siya. Pero sa tingin mo ba, tanga si Lawrence para payagang pakasalan niya si Lucas? Nag-umpisang manginig si Rebecca.
Hinaplos ni Archie ang likod ng kanyang anak. Becky, huwag kang maligaw sa prioridad mo. Ang dapat mong gawin ngayon ay mapasaya sina Lawrence at Cassandra. Siyempre, madali lang yan para sa'yo. Nabanggit mo pa nga mismo ang pinakamahalagang punto kanina. Ang babaeng iyon ay hindi mula sa kilalang pamilya, kaya kahit gaano pa siya magsikap, hindi siya kailanman makakapasok sa pamilya Ford. Kailangan mong kumilos ng mas maayos at mapagbigay, huwag magalit sa ganitong maliliit na bagay. Kumilos ka bilang isang dalagang may kakayahang suportahan ang pamilya Ford, at magiging sa iyo ang posisyon, naiintindihan mo. Naiintindihan ko na po. Pagkatapos makinig, naupo ng tuwid si Rebecca, at agad na nawala ang kanyang inis. Ngumiti si Archie sa kanyang anak. Ayos yan. May isa pang mahalagang bagay na hindi niya nabanggit. Pagsapit ng panahon na sumali si Rebecca sa pamilya Ford at magkaroon ng sariling anak kay Lucas, tiyak na matutuwa sina Lawrence at Cassandra na magkaroon ng apo mula sa kanilang lahi, na may kamanghamanghang genes pa mula sa pamilya Jones. Pagdating ng panahong iyon, tiyak na ililipat nila ang kanilang atensyon palayo sa basurang iyon. Kabanata 422. May narinig na katok sa pinto si Luna, kaya't binuksan niya ito. May dalang mangkok ng sopas ang isang kasambahay. Miss Windsor, ito po ay ginger soup, ayon sa utos ni Madam Ford. Makakatulong po ito para maiwasan ang sipon. Sige, salamat, ipapakain ko ito kay Little Master pagkatapos niyang maligo. Walang anuman po, bahagi po ito ng trabaho ko. Yumuko ang kasambahay bago umalis. Iniwan ni Luna ang ginger soup sa mesa at kumatok sa pinto ng banyo. Lucas, tapos na ba kayo? Tapos na kami, sagot ni Lucas mula sa loob ng banyo. Dinala ni Lucas si Little Treasure palabas. Ang Little Bun ay nakabalot sa isang malaking tuwalya, basang-basa pa ang buhok, at mukhang sobrang fluffy sa mga bisig ng kanyang ama. Agad na na-charm si Luna at iniunat ang mga bisig. Lucas, gusto ko na siyang hawakan. Inunat din ng Little Bun ang mga braso niya at maingat na inabot siya ni Lucas kay Luna. Hinalikan ni Luna ang pisngi ng Little Bun, pagkatapos ay dahan-dahan pinakain ng ginger soup. Little Treasure, baka hindi masarap ang lasa nito, pero mabuti ito para hindi ka magkakasipon, para rin sa kalusugan mo. Inubos ng Little Bun ang soup nang walang kahit kaunting pagtutol. Pumalakpak si Luna. Ang galing mo, natapos mo lahat. Ngumiti ng maliwanag ang Little Bun kay Luna matapos siyang magbihis ng malinis na damit at matapos uminom ng ginger soup. Tiningnan ni Luna ang oras at payo niya. Lucas, dapat mo na munang ilabas si Little Treasure para batiin ang mga bisita. Ma'am. Tumanggo si Lucas at hindi tinanong si Luna kung desidido na ba siyang hayaan si Little Treasure na manatili. Medyo kinakabahan ng Little Bun nang marinig niya ang sinabi ni Luna. Hinaplos ni Luna ang ulo niya habang nakangiti. Huwag kang mag-alala, unahin mo munang sumama sa daddy mo, susunod din ako pagkatapos kong magbihis. Mabilis na nakalma ang Little Bun. Tumanggo siya at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Pagkatapos niyang aliwin ang Little Bun, tiningnan niya si Lucas nang may kaunting pag-aalinlangan. Well, boss, magbibigay lang ako ng paunang babala. Baka may gagawin ako, na medyo offensive, mamaya. Sumagot si Lucas, Ma'am, gawin mo lang ang pagiging offensive mo, susuportahan pa rin kita. Nangangilabot si Luna sa kanyang mga salita. Bakit parang diktador ang dating niya? Pero kahit ganun, sobrang charming niya. Naramdaman ni Luna na ang saya nito, may sumusuporta sa kanya kahit paggagawa siya ng medyo nakakasakit o bastos na bagay. Samantala, sa piging. Hindi pa natin nakita si CEO Ford ngayong gabi. Wala rin akong nakitang tao, baka hindi siya darating. May ilang tao na nag-uusap na tungkol kay Lucas dahil hindi siya makita-kita. Ika-6 na kaarawan ng kanyang ama, at bilang kasalukuyang ulo ng pamilyang Ford, hindi angkop na wala siya sa okasyon. Karamihan sa mga tao ay sigurado na may nangyari kay Little Master. Habang nagtatanong-tanong ang iba, nagsimulang mabahala si Lawrence tungkol sa kalagayan ni Little Treasure ngayon. Lucas. Habang naghahanda si Lawrence ng isang dahilan, biglang pumasok ang dalawang pamilyar na anino mula sa pasukan. May nakapansin at sumigaw, "Oh, nandito na si CEO Ford." Yung batang katabi ni CEO Ford ay. Biglang lahat ay nakatingin patungo sa pasukan. Suot ni Lucas ang itim na suit, at ang kanyang tie ay kitang-kita sa maliwanag na kulay. Gaya ng dati, walang emosyon sa kanyang mukha at ramdam ang malamig niyang aura. Ngunit ang malamig at kakaibang lalaking ito ay humahawak sa kamay ng isang maliit na batang lalaki. Ang bata ay mukhang nasa 5 o 6 na taong gulang, may maputing balat at malalaking mata. Nakasuot siya ng parehong retro-style na suit gaya ni Lucas, na parang isang maliit na gentleman mula sa nakaraan. Pinakamahalaga, habang cute ang bata, halata na halos kapareho niya ang hitsura ng kanyang ama. Ang aura at ekspresyon niya ay eksaktong kapareho ng lalaking katabi niya. Base sa hitsura niya, madaling malaman na siya ang pinagtatalo ng Little Master ng pamilyang Ford. Sa harap ng napakaraming tao at lahat ng titig sa kanya, nanatili ang kanyang ekspresyon na walang pagbabago. Gaya ng kanyang ama, kalmado at kontrolado siya. Biglang naisip ng lahat na iyon pala ang inaasahan sa isang bata mula sa pamilyang Ford. Ngunit, kakaiba iyon.
Hindi ba sabi ng chismis na ang Little Master ay may kapansanan at kailangang itago sa publiko? Paano naging ganito ang hitsura ng batang iyon, parang normal, at higit pa nga, sobrang smart. Pinapalibutan sila ng tao nang bumaba si Lucas sa hagdan kasama si Little Treasure, at lahat ay malugod na bumati sa kanila. Oh, siya na pala si Milan. Ang laki na niya. Naalala ko pa noong huli tayong nagkita, 5 na taon na ang nakalipas sa kanyang full moon celebration party. Ang bilis ng panahon. Milan, naaalala mo pa ba ako? Pumunta ka sa bahay ko noong 3 taong gulang ka, binubuhat pa kita noon. Maraming bisita mula sa mas matandang henerasyon ang nagkomento, nang makita ko si Milan kanina, sa isang saglit akala ko si Lucas iyon. Parang kopya niya noong bata pa siya. Tama ka. Little Luna, eto na ang mga damit na hiningi mo. Pinilit kong hiramin ito kay Lenny, at muntik na niya akong akalain na pervert. Reklamo ni Lucian habang hawak ang isang maid's outfit. Agad na kinuha ni Luna ang mga damit at tiningnan siya ng masaya. Ayos to, salamat. Little Luna, sigurado ka bang isusuot mo yan ngayong gabi? Kahit na sa tingin ko, siguradong magugustuhan ng kapatid ko ang iyong uniform seduction, hindi mo ba gusto maging glamoroso at maganda para sa okasyong ito? At least, para may threat ka rin kay Rebecca. Pwede kitang tulungan pumili ng outfit ngayon, o kaya kumuha ng professional stylist para sa'yo. Sabik na suhestyon ni Lucian. Tumingin si Luna sa sabik na ekspresyon ni Lucian. Hindi, salamat, mas madali akong gumalaw sa damit na ito. Ngumiti siya, ngayong gabi, wala sa akin ang spotlight. Nalito si Lucian. Kanino naman? Malalaman mo rin mamaya, lumabas ka na, magbibihis na ako. Yes, madam, agad na lumabas si Lucian. Bigla siyang naging excited sa magiging reaksyon ng kapatid niya pag makita si Little Luna na naka-maid outfit. Lahat ng mga damit ng kasambahay sa pamilyang Ford ay personal niyang hinahandle, kasama ang disenyo at pagpili ng materyales. Binigyan niya ng maraming effort ang paggawa ng mga maid outfits. Kabanata 423. Sa loob ng banquet hall, si Little Treasure ang sentro ng atensyon. Halos lahat ng bisita ay nagtatangkang makipag-usap sa kanya sa sandaling makita ang kanyang cute at chubby na mukha. Kahit na may mali sa kanya, hindi may kakaila, napaka-cute niya. Habang tinitingnan ng mga taong nakikipag-usap sa kanya, at dahil wala pa si Mami Luna, unti-unting nawawalan ng pasensya si Little Treasure. Gusto na niyang tumakbo palayo, ayaw na niyang manatili rito. Napansin ni Lucas ang hindi komportableng pakiramdam ng kanyang anak, kaya tiningnan niya ito at mahinang sinabi, maghintay ka pa ng kaunti. Kumikindat ang Little Bun at tahimik na sumunod sa kanyang ama na halatang ayaw. Nanatiling tahimik si Little Treasure sa buong oras. Lalong lumalabas ang kanyang pagkabagot at seryosong ekspresyon nang mapansin ito ng ilang maingat na bisita, at may nagtanong ng may pag-aalala, CEO Ford. Bakit parang hindi maganda ang pakiramdam ni Milan ngayong gabi? Hindi ba maganda ang pakiramdam niya? Kung hindi siya maayos, hayaan niyo munang magpahinga ang bata. Huwag niyo siyang pilitin, suhestyon ni Archie. Tama yan, mas mahalaga ang kalusugan. Sa gitna ng mga nag-aalalang opinyon ng mga bisita, biglang narinig ang malinaw na boses ng isang babae. First Master, nandito na po ako. Isang babae na naka-maid outfit ang mabilis na tumakbo papunta sa kanila. Nakapigtails ang buhok ng babae. Malalaki ang mga mata niya at napakaputi ng balat. Mukhang bata pa siya at tila napagod ng maaga bago maabot si Lucas. Sa isang magalang na kilos, sinabi niya, First Master. Bahagyang umubo si Lucas upang makabawi mula sa biglaang atake ng kanyang asawa sa anyo ng uniform seduction. Iniabot ni Lucas ang kanyang anak kay Luna at mahinahong sinabi, Ma'am, pakainin mo muna si Little Master. Okay, First Master. Little Master, sumama ka sa akin. Yumuko si Luna at iniunat ang kanyang kamay kay Little Treasure, sabay kindat sa kanya. Tumingin ang Little Bun kay Mami nang nagulat. Ngumiti siya ng malaki at masayang sumunod sa kanya patungo sa area ng pagkain. Nanahimik si Lucas habang masayang naglalakad sina Luna at Little Treasure. Hindi niya inaasahan na sasamahan ni Luna si Little Treasure sa ganitong paraan, pero tila bagay nga sa kanya iyon. Hindi na nakapagtataka kung bakit parang hindi masaya si Little Treasure. Gutom siya. Ito ang panahon ng paglaki ng mga bata, kailangan nila ng sapat na pagkain. Huminahon ang tensyon sa katawan ni Lawrence at ngumiti siya. Ang batang iyan, hindi masyadong palabiro. Hindi siya karaniwang mahilig makipag-usap. Akala niya susubukan ni Luna na kunin ang spotlight o manatili sa tabi ni Lucas para ipakita ang kanyang status bilang girlfriend niya, pero pinili niyang tahimik na manatili sa tabi ni Little Treasure, na talagang nagulat siya. Hahaha, parang si Lucas noong bata pa siya. Napatawa si Lawrence at sabi niya, iba iyon, mas boring si Lucas noon kaysa kay Milan. Nagtawanan ng mga tao, nagbalik-tanaw ang grupo ng matatandang kaibigan sa mga masasayang alaala noong bata pa sina Lucas at Lucian, at unti-unting lumambot ang atmosfera. Kaya pala, nasa dugo talaga. Naliwanagan ang lahat tungkol sa pagiging tahimik ni Little Treasure, at wala nang anumang mukhang kakaiba pa. Sa isang tahimik na mesa sa loob ng bulwagan ng handaan. Ano ang sinabi mo? Ang maliit na katulong na yon, girlfriend ni Lucas. Oo,
Pero, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganyan ang suot niya. Hindi mapigilan ni Rebecca ang pakiramdam na may itinatago ang babaeng iyon. Sumagot si Archie sa tonong puno ng paghamak, hindi siya kinikilala ni na Lawrence at Cassandra, kaya wala siyang lakas ng loob na lumantad sa tabi ni Lucas sa publiko. Wala siyang magawa kundi magkunwaring isang katulong. Becky, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa isang taong gaya niya. Mas mabuti pang ilaan mo ang pagsisikap mo sa mga bagay na mas mahalaga. Habang patuloy pang pinagsasabihan ni Archie ang kanyang anak, biglang lumapit si Lucas. Uncle Jones, salamat po sa pagpunta ninyo sa birthday dinner ng aking ama ngayong gabi. Natuwa si Archie dahil si Lucas mismo ang lumapit upang bumati sa kanya. Ngumiti siya at magiliw na sumagot, walang anuman, Lucas. Matagal na akong mabuting kaibigan ng iyong ama. Matapos ang kaunting usapan, itinaas ni Lucas ang kanyang kamay, tila nagbibigay ng senadorya sa isang tao. Habang kumakain si Luna kasama si Little Treasure, bigla niyang nakita si Lucas na tinatawag siya. Kaya ipinaalam muna niya kay Little Treasure, saka agad tumakbo palapit. First Master, may maitutulong po ba ako? Napatingin sina Archie at Rebecca kay Lucas na parehong naguguluhan, hindi nila maintindihan kung bakit ipinatawag ng binata ang babaeng ito. Baka uutusan lang niya itong kumuha ng alak. Marahang tumingin si Lucas sa dalaga, puno ng lamang ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay hinarap niya si Archie at mahinahong nagpakilala. Uncle Jones, ito ang girlfriend ko, si Luna Windsor. Lil Luna, sabay lingon niya sa dalaga, ito si Uncle Archie Jones, isang matalik na kaibigan ng tatay ko. Hindi mo na kailangang magpanggap sa harap niya. Ah, ano ba ang ginagawa ng Great Demon King to? Bakit niya biglang ipinapakilala si Archie Jones sa akin? Sinusubukan ba niyang inisin sina Archie at Rebecca? Sige, mukhang sinasadya nga niya. Nagulat si Luna, pero sinabayan pa rin niya si Lucas at magalang na bumati, hello po, Uncle Jones. Hello, biglang naging halatang hindi natutuwa si Archie. Ano bang ibig sabihin ni Lucas sa ginawa niyang ito? Alam niyang may balak ang kanilang mga pamilya na pag-isahin sila ni Rebecca, ngunit sadya pa rin niyang ipinakilala ang babaeng ito sa kanya. Gayunman, wala na siyang sinabi pa. Total, wala namang ginawang mali si Lucas, naging magalang lamang ito sa pagpapakilala. Maaari ka nang bumalik at asikasuhin si Little Treasure, sabi ni Lucas habang kinukumpas ang kamay, kundi at kay Luna na maaari na siyang bumalik matapos silang batiin. Pagkatapos, na para bang hindi niya napansin ang biglang pagbabago ng mga ekspresyon ni na Archie at Rebecca, nagpatuloy pa si Lucas. Medyo hindi nga iyon naging angkop. Sa totoo lang, balak ko sanang ipakilala siya sa lahat, pero mas inuuna talaga ni Lil Luna ang kanyang career. Dahil sa trabaho niya, hindi pa namin maaaring isa publiko ang aming relasyon. Kaya wala akong magawa kundi magtiis muna. Tama, hindi nga iyon maiiwasan. Halos mabali ni Archie ang tangkay ng wine glass sa sobrang higpit ng hawak niya, sa tindi ng pagkainsulto na kanyang naramdaman. Ngunit pinilit pa rin niyang panatilihin ang kanyang dignidad bilang nakatatanda kay Lucas. Samantala, mas marupok si Rebecca, kitang-kita na ang pamumutla ng kanyang mukha. Huminga ng malalim si Archie at pilit na ibinalik ang sarili sa pagiging kalmado, saka nagkunwaring ngumiti. Lucas, bilang nakatatanda mo, kailangan kitang paalalahanan. Ang babaeng yan ay hindi galing sa isang prestihiyosong pamilya at hindi siya karapat-dapat sa'yo. Natatakot akong hindi rin siya kikilalanan ng mga magulang mo, hindi ba? Kailangan mong intindihin na ang mga babae mula sa industriyang yan ay kadalasang pera lang ang habol. Ayos lang kung nakikipaglaro ka lang, pero kung seryoso ka talaga, hindi na iyon nararapat. Tumingin si Lucas kay Archie at walang emosyon na sumagot, salamat po sa inyong pag-aalala. Kung pag-uusapan ng estado at katayuan, totoo ngang hindi karapat-dapat. Sandaling tumigil siya, saka malamig na idinugtong. Hindi ako karapat-dapat kay Lil Luna. Kabanata 424. Pagkatapos noon, umikot si Lucas at lumayo mismo sa kanila. Namangha sina Archie at Rebecca. Ano ba, ang ibig sabihin ni Lucas? Ano bang ibig sabihin ni Lucas kanina? Hindi ba't ang babaeng iyon ay ang adoptive daughter na iniwan ng pamilyang Windsor? Nakakunot ang noo ni Archie. Parang hindi siya adopted, siya ang tunay na anak, mahinang sabi ni Rebecca. Napangisi si Archie, kahit nagaling siya sa pamilyang Windsor, wala pa rin siyang kasing halaga sa'yo. Pero ayon sa sinabi ni Lucas, parang may iba pang mas prestihiyosong pagkakakilanlan ang babaeng iyon, dagdag ni Rebecca, halatang naguguluhan at nakapagtataka. Naisip ni Archie ang lahat at nagpasya, sabay ngumiti, susuriin ko ito ng mas maigi mamaya, huwag mo nang bigyan ng pansin. Bata pa rin ang binata, marahil gusto lang niyang inisin ako at tutulan ang plano ng kanyang pamilya. Sa buong imperyo, ilan ba ang mga tao na hindi karapat-dapat sa pamilyang Ford? Iilan lang iyon, at wala ni isa sa kanila ang pwedeng may kaugnayan kay Luna. Nagpatuloy ang salo-salo ng maayos, at karamihan sa mga dumalo ay nakatuon sa mailap na Little Master ng pamilya Ford. May ilan pang ang lihim na umaasang mapahiya ang bata dahil sa kanilang selos. Sa kanilang pagkabigo, lahat sila ay nadismaya, napaka-obedient pala ni Little Treasure matapos niyang sumunod kay Luna.
Para sa lahat, wala na siyang naiibang anyo kumpara sa isang normal na bata. Mukhang naging maayos na ang kanyang kalagayan matapos ang 2 taon ng paggamot. Kung hindi, hindi sana hinayaan ng pamilya Ford na lumabas siya sa publiko. Bukod sa Little Master ng pamilya Ford, ang isa pang bituin ng gabi ay walang iba kundi ang henyo mula sa kamakailan lamang nakabalik na pamilya Jones. Tulad ng inaasahan sa isang top student, hindi niya nakalimutang tutukan ang kanyang pag-aaral kahit na nasa dinner siya. Narinig niya na may ilang matatalinong tao na nagtipon ngayong gabi, kaya dinala niya ang ilang math problems na hindi pa niya nasosolusyonan. Sa kanyang kasiyahan, may ilang bisita na interesado at sinubukan din lutisin ang mga equation kasama niya. Oh my gosh, totoong middle school mathematics question ba to? Ang sakit naman. Naiisip ko tuloy ang mga estudyante ngayon. Hahaha, Russell, ang hina mo talaga. Hindi mo nga maintindihan ang mga tanong. Ito ang mga university level na tanong, at nasa competitive level pa. Panunudyo sa kanya ng isang tao. Tumiklap ang bibig ni Russell. Sige na nga, hindi ang mga tanong ang kakaiba, ang top student na ito mula sa pamilya Jones ang sira talaga. Sa tingin ko, nasolusyonan ko na. Ang sagot ba sa unang tanong ay -9? Tanong ng isang batang teenager na may salamin, puno ng pananabik. Walang emosyon na sumagot si Toby habang iniiling ang ulo, hindi, ang sagot ay 0. Mali na naman ako. Nadismaya ang batang teenager. Natapos ko na ang solusyon sa unang tanong. Maaari kitang turuan, pero hindi ko pa masosolusyonan ang pangalawang tanong. Elder Jones, ang galing ng apo ninyo. Ilang bisita ang namamangha sa grupo ng mga batang henyo, panang inggit ang kanilang mga mata. Pinuri rin ni Lawrence ang bata, kagaya ng ama, kagaya ng anak. Nagtakip silim si Archie at nagalsa ng balikat sa kawalan ng magagawa. Magiging bookworm talaga to, nakakaistorbo. Dinala ko pa siya dito para mag-relax, pero ngayon, dala pa niya ang mga tanong niya na hindi ko namalayan. Elder Jones, dapat kayong masaya. Ang anak ko sa bahay, kahit paluan ko pa, hindi man lang susubukang magbasa. Kaya ba ng anak mo ang apo ni Elder Jones? IQ niya ay 180, at sa edad na 10 pa lang, nakatanggap na siya ng ilang International Olympic Mathematics Awards. Ang galing talaga niya. Sa tingin ko, mas magaling pa siya kaysa kay Lucas noong bata pa. Parang mas nagiging mahusay ang mga kabataan ngayon. Komento ng isang malapit na bisita sa pamilya. Bilang host, sumabay si Lawrence sa damdamin ng karamihan at pinuri si Archie dahil balang araw ay magiging pamilya na sila, pero napangiti siya sa sarili nang marinig ang nasabing puna. Mas magaling pa kay Lucas noong bata pa. Ang yabang naman yan. Hindi ipinakita ni Lawrence ang kanyang emosyon sa mukha. Siyempre, mas magaling siya kaysa kay Lucas. Nagalis ng kamay si Archie na para bang nagtatanggi. Tigilan niyo na ang pagpupuri sa kanya, baka maging mayabang pa siya. Hindi niya kayang maabot ang standard ni Lucas. Matutuwa na lang ako kung kalahati man lang ng kakayahan ng kanyang Uncle Lucas ang makamit niya. Napakakumbaba ninyo, Elder Ford, pero gagawa siya ng malaking bagay. Para sa mga pamilyang katulad natin, ang pinakamahalaga ay hindi ang perang kinikita natin o ang mga ari-arian na pag-aari natin, kundi ang mga tao. Basta capable ang ating mga kahalili, iyon ang tunay na kayamanan ng pamilya. Kahit gaano pa kalakas ang inyong pamilya, kung walang kakayahan ng kahalili, tiyak na babagsak ito sa loob ng ilang henerasyon. Tama, napakapalad ni Elder Jones, si Becky, Tommy, at Toby ay lahat napakahusay. Tama, hindi tulad natin, na nag-aalala pa sa mga inutil na anak sa bahay. Maraming tao ang nakaka-relate sa kanilang sinabi, at kasabay nito, biglang naalala ang nakababahalang sitwasyon ng tagapagmana ng pamilya Ford. Ano ba kung sila ang pinakamayamang pamilya sa imperyo? Kahit gaano pa kagaling si Lucas, sa pinakamabuti, tatagal lang siya ng isang henerasyon o marahil 2. Maraming shareholders at taga-suporta ang nakatingin sa pamilya. Kung walang kakayahan ng susunod na henerasyon pagkatapos ni Lucas, maaaring magulo ang lahat at baka bumagsak ang dinastiya ng Ford sa loob ng isang gabi, hindi naman ito bihirang pangyayari sa ganitong mga kaso. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa isang sulok ng bulwagan ng handaan, napansin ni Luna ang isang grupo ng mga tao na nagpapapogi sa pamilya Jones, at agad niyang naintindihan. Dumating na ang kanyang pagkakataon. Si Russell at ang ilang iba pa ay natalo sa mathematics question ni Toby, at napahiya pa sila ng kanilang sariling mga magulang, kaya't ramdam nila ang matinding kahihiyan. Hindi na nakatiis si Russell, kaya naglabas siya ng hinaing, Toby, tayong lahat ay underachievers dito. Kahit natutunan na namin dati, matagal na iyon at nakalimutan na namin. Bakit hindi mo na lang tanungin ang iyong auntie? Siguradong kaya niyang lutisin iyon. Tumingin si Toby kay Rebecca at mahinang nagmukmak, ipinaliwanag niya sa akin dati pero hindi ko maintindihan, saka nagalit siya sa akin at ayaw na akong turuan ulit. Ewan ko na, nagalsa ng balikat si Russell na parang wala siyang ideya, pero bigla siyang nakaisip ng isang bagay. Alam ko na, siguradong alam ito ni Uncle Lucas mo. Nasaan nga ba si Lucas? Nakatitig si Rebecca kay Russell na halatang hindi natuwa. Abala si Lucas, huwag mo siyang istorbohin. Kasalanan ni Toby na hindi niya ito masolusyonan, hayaang isipin niya mismo.
Becky, masyado kang mahigpit. 13 years old pa lang si Toby. Sagot ni Russell. Kabanata 425. Namangha ang karamihan sa pamamaraan ng edukasyon ng pamilya Jones. Ito ang tinatawag kong tunay na elite education. Kasing higpit nila ito sa kanilang nag-iisang apo na lalaki, hindi na nakapagtataka kung ganito siya kagaling. Hoy, Elder Jones, ano ba ang sikreto ninyo sa pagpapalaki ng mga bata? Pahingi naman ng tips. Habang pinag-uusapan ng mga bisita kay Archie ang tungkol sa pagpapalaki ng mga bata, may maririnig na malinaw na boses ng isang dalaga. Master Scott, narinig ko na hinahanap ninyo ang First Master. May kailangan ba kayo? Kasalukuyan siyang bumabati sa ilang bisita sa labas. Maaari ko kayong tulungan magpadala ng mensahe kung ito ay mahalaga. Oh, wala namang urgent. Math problem lang. .og. Ikaw, Little Bunny, paano ka napunta rito? Unti-unting humina ang boses niya. Namangha si Russell nang ma-realize kung sino ang katulong na kinakausap niya. Halos hindi niya makilala ang kanyang disguise. Hindi pinansin ni Luna ang tanong niya at nagpatuloy sa kanyang pagkilos, sinisilip ang mga tanong na hawak ni Russell. Madali lang to, hindi na natin kailangan si First Master. Pwede ko bang hilingin kay Little Master na tulungan tayo? Ano, para bang mali ang narinig ni Russell? Sino ang sinabi mo? Si Little Treasure. Tumanggo si Luna. Oo, ang aming Master Milan. Hindi pinansin ni Russell ang kasuotan ni Luna, pinaalalahanan niya ito. Little girl, tingnan mo ito ng maayos, pero baka hindi mo rin maintindihan, kahit papaano, hindi ito simpleng math sa kindergarten, advanced mathematics ito, at competitive level pa ang mga tanong. Oh, walang problema, Master Scott, mahusay talaga si Little Master. Komandat si Luna sa mga mata, saka sa isang malambing at pabirong tono, tinanong si Little Treasure. Little Master, kailangan ng tulong ng batang ito sa isang tanong, matutulungan mo ba siya? Tumanggo si Little Treasure ng masigasig. Si Lawrence ay nakakunot na ang noo nang lumitaw si Luna, at ngayon ramdam niya ang kabaliwan ng sitwasyon nang maunawaan niya ang plano ng dalaga. Pinigilan niya ang sarili na magalit at hinarang siya. Wala kang dapat gawin dito, tigilan mo na ang pag-istorbo sa mga bisita at dalhin mo si Little Master sa ibang lugar. Nang makita ang katauhan ng katulong na ito na kumikilos ng katawa-tawa, may ilang bisita na naawa kay Lawrence, ngunit karamihan sa kanila ay tahimik na tumatawa sa loob. Bakit kaya nagpadala ang pamilya Ford ng isang ganitong tanga para alagaan ang Little Master? Mas madali kaya para makipagkomunika sa kanya kung mababa ang IQ. Nagtinginan sina Archie at Rebecca ng may halong katuwaan. Dati, nag-iingat pa sila sa presensya ng babaeng ito, pero ngayon, inisip nila na pwede na lamang itong baliwalain. Nang makita ang katulong mula sa pamilya Ford na hinihingan ng tulong ang isang batang bata, at umaangking siguradong kaya niyang lutisin ang tanong, nadama ni Toby ang kahihiyan. Pinalawak niya ang kanyang mga ilong nang may kayabangan at iniabot ang kanyang workbook. Sabi mo, kaya niya akong tulungan. Sige, hayaan natin siyang subukan. Sinubukan siyang pigilan ni Rebecca. Toby, tigilan mo na ang pagiging unreasonable, 5 taong gulang pa lang si Milan. Pasensya na sa istorbo, hindi pa naramdaman ni Lawrence ang ganitong kahihiyan sa buong buhay niya. Okay lang, hindi lang niya talaga napagtuunan ng maayos ang mga tanong. Nagkunwaring maawain si Archie. Marahil sinusubukan ng babaeng ito na mapasaya si Lawrence, pero hindi niya man lang maintindihan ang level ng mga tanong. Napakabata at katawa-tawa. Biglang sumiklab ang palakpakan mula sa mga bisita. Habang nag-uusap ang mga bisita, isinulat ni Little Treasure ang isang numero sa exercise book. Oy, si Milan ay nagsulat ng 0, ano nga ulit ang tamang sagot? 0 diba? Tama, 0 nga. Tama ang sagot ni Milan. Sa sandaling iyon, nagulat sina Archie, Rebecca, Toby, at pati si Lawrence. Nakakunot ang noo ni Toby. Milan, pwede mo namang sabihin sa akin kung hindi mo alam. Hindi ka dapat basta-basta nagdududo sa exercise book. Hindi inisip ni Toby na sagot iyon ang isinusulat. Maraming tao, kasama na si Lawrence, ang akala ay nagdududo lamang si Little Treasure ng mga bilog. Umupo si Luna sa kanyang mga tuhod at mahina kong kinausap ang Little Bun. Little Master, hindi mo pwedeng ganito lang ang gawin mo. Hindi niya alam kung paano lutisin ang tanong, kaya kailangan mong isulat lahat ng hakbang ng detalyado, saka ka lang makakatulong sa kanya. Kumurap si Little Treasure at tumingin kay Luna, saka siya sumunod at nagsimulang magsulat sa exercise book ng masunurin. Habang patuloy na nagsusulat si Little Treasure, namangha ang mga bisita. Ang kanilang paghanga ay unti-unting naging pagkabigla, at sa huli, natakot na sila, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Russell ang pinakanalito, pinalaki niya ang mga mata at napabulalas. Wow! Parang si Archimedes ang pumasok sa katawan ni Little Treasure. Nagbigay ng tingin si Rebecca at sinubukang magsalita, pero hindi niya nagawang istorbohin si Little Treasure. Bigla, lahat ay nakatuon sa batang lalaki, at naging tahimik na parang wala nang tunog na tumatagos sa bulwagan. Ganap na nakatuon si Little Treasure sa kanyang sariling mundo, hindi alintana ang matinding titig sa kanya.
Patuloy niyang isinulat ang sunod-sunod na komplikadong mga formula gamit ang maliliit niyang kamay. Sa wakas, natapos si Little Treasure. Sa kanya inilagay ang sagot na 0 sa dulo at tumingin kay Luna na may nakakausis ang mga mata. Ngumiti ng malaki si Luna sa Little Bun at iniabot ang exercise book kay Toby. Little Master Jones, pakisuri kung maintindihan mo na ngayon. Sa blankong espasyo ng exercise book, malinaw na ipinaliwanag ni Little Treasure ang mga hakbang sa paglutas ng equation dahil partikular na sinabi sa kanya ni Tita Luna na isulat ito ng detalyado. Gumamit pa siya ng mga arrow para ituro ang ilang formula, at naglagay ng mga mensahe sa loob ng bracket, na parabang nagtuturo siya sa isang batang nasa kindergarten. Di nagtagal, pinagpasapaahan na ang exercise book sa mga bisita. Napakadetalyado ng solusyon ni Little Treasure na kahit ang mga underachievers ay nakakaintindi, at pinuri nila siya. Ang galing talaga nito, naiintindihan ko pa nga, akala ko hindi ko kayang tumbasan ng isang 13-year-old, pero mali ako, mas magaling pa pala sa akin ang isang 5 taong gulang. Ang paraan ng paglutas niya ay talagang napakatalino. Hindi ito karaniwang pamamaraan, di ba? Miss Jones, ano po sa tingin ninyo? Tama ba siya? Tiningnan ni Rebecca ang exercise book, saka tumingin sa maliit na bata sa mga bisig ni Luna ng lubos na nabigla. Maingat siyang nagsalita. Tama ang lahat ng ito, perpekto ang bawat hakbang, walang pagkakamali. Kabanata 426. Para bang nakita niya ang anino ni Lucas sa nakaraan, pareho lang ang paraan nila sa pagsagot ng mga tanong. Pero si Little Treasure ay 5 taong gulang pa lang. Nakakagulat ito. Namangha ang mga tao nang marinig ang sinabi ni Rebecca. Imposible, ang batang ito, kaya talaga niyang sagutin iyon. At hindi lang iyon, binigyan pa siya ni Rebecca ng sobrang mataas na papuri. Hindi ka panipaniwala. Dahil nasaksihan nila kung paano isinulat ni Little Treasure ang lahat ng hakbang ng mag-isa, hindi nila maiwasang maniwala. Kung ikukumpara sa halatang plano ni Archie na ipagyabang ang kanyang apo, ang hindi sinasadyang pagpapakita ni Little Treasure ay mas nakakaapekto. Bigla, lahat ay nakikipag-usap kay Lawrence tungkol sa kanya. Elder Ford, talaga namang may tinatago kayong mga talento. Hindi na nakapagtataka kung bakit hindi mo kami pinapayagang makita siya. Ang apo mo, henyo talaga. Talaga namang kahanga-hanga ang mga genes ng pamilya Ford. Kahanga-hanga. Hindi lang ito kahanga-hanga, nasa ibang level na siya. Siguro, kung ako ito, nilalaro ko pa lang ang putik noong 5 taong gulang pa lang ako. Habang patuloy ang pagbuhos ng papuri, hindi maipaliwanag ni Lawrence ang nararamdaman niya. Parang isang mabigat na pasanin ang biglang nawala sa kanyang dibdib. Talagang na-misunderstand ninyo ako, wala akong kaalam-alam sa talento niya. Siguro natutunan niya lang ito ng mag-isa habang nagbabasa ng mga libro. Si Milan, parang ama niya, laging may sariling ideya, kaya nag-e-explore siya ng sarili niyang paraan. Tugon ni Lawrence. Hindi mo na kailangan pang gumawa ng kahit ano, mahusay na siya ng mag-isa. Kaya pala iba talaga ang kilos ng mga henyo kaysa sa iba. Talagang kamangha-mangha ang pamilya Ford. Kung hindi lang dahil sa katulong kanina, hindi sana namin nalaman kung gaano katalino ang batang ito. Hindi niyo ba alam, mas astig kapag low-key ang pagyayabang. May nagsabi pa nga na mas mahusay si Toby kaysa kay Lucas, pero hindi pa rin siya maikukumpara sa 5 taong gulang niyang anak. Tumingin ang mga babae sa Little Bun na may halong excitement at paghanga. Grabe, ang galing ng genes ni Lucas. Gusto ko rin ng katulad niya, parang sisubog na ang ovaries ko. Ang lazwa mo naman. Ha, huwag mong sabihin hindi mo naisip iyon. Kaya nga kung makuha natin iyon, paano mo masisiguro na hindi masisira ng genes mo ang IQ ng baby? Sa totoo lang, curious talaga ako sa ina ng batang ito, sigurado akong kahanga-hanga rin ang genes niya. Nakita ni Lucian ang lahat ng pumasok siya sa kwarto, habang tahimik ngunit mahusay na kinokontrol ni Luna ang mga tao. Kahanga-hanga, ang acting ni Bro Luna, talagang kahanga-hanga. Parang binigyan lang niya ng suntok sa mukha ang pamilya Jones. Ngayon, naunawaan niya kung bakit pinili niyang magsuot ng maid outfit at manatiling katabi ni Little Treasure. Naisip din niya kung sino ang totoong bida ng gabi. Tahimik si Lucas, halos sumisigaw sa kanyang ekspresyon nang tingnan niyo kung gaano kagaling ang asawa ko. Hindi ba naiisip ni Little Luna kung ano ang mangyayari kung hindi marunong lutisin ni Little Treasure? Biglang tanong ni Lucian. Tumingin sa kanya si Lucas, tapos sagot na walang emosyon, sa tingin mo ba magiging ganon kainutil ang anak ko? Walang masabi si Lucian. Ang lovely-dovey na Great Demon King, ipinagmamalaki na ngayon ang kanyang anak. Paano pa mabubuhay si Lucian sa ganitong sitwasyon? Bahagya ng gamaan ang pakiramdam ni Luna matapos mapahiya ni Toby. Hindi pa rin kontento ang tinaguriang henyo na si Toby Jones, kaya binigyan pa niya si Little Treasure ng ilang mas mahihirap na tanong, pero sa huli, nalutas pa rin ito ng bata. Ang mga taong nakapaligid kay Toby ay lumapit na ngayon kay Little Treasure, may ilan pang ang sinusubukang hawakan siya para makuha ang smart aura niya, na ikinatuwa ng tahimik si Luna. Kamangha-mangha, mahinahon si Little Treasure ngayon. Nanatili siyang kalmado kahit na maingay ang paligid, at talagang nakakaakit ng tingin sa lahat dahil sa kanyang cute na itsura.
Tanging ang kanyang ina lamang ang nakikita niya habang hawak ang kanyang kamay. Wala nang pakialam kung lalo pang magulo ang crowd. Hindi ko inasahan na ganito kagaling si Little Treasure. Sinasabi nila na ang mga batang mahusay sa math ay kaakit-akit, pero siya, sobrang astig. Gusto ko talaga siyang kuroten sa pisngi. Ang cute niya. Biglang nakakuha si Little Treasure ng maraming tagahanga, may ilan pang gustong maging ninang niya, at may iba na nagbabalak pang ipakasal ang kanilang mga anak sa kanya. Bigla namang napabayan si Toby. Lahat ng papuri at tingin ng inggit na para sa kanya sana ay nanakaw na ng batang ito. Kumulo ang ekspresyon ng bata. Habang nakapalibot ang lahat sa Little Bun, bigla siyang nagsalita. Nabasa ko sa isang libro na ang mga batang may autism ay kadalasan may natatanging talento sa ilang aspeto. Ngayon naiintindihan ko na, totoo pala iyon. Malakas ang boses ni Toby kaya halos lahat ay narinig ang sinabi niya. Bigla nang lumamig ang atmosphere, at lahat ay nakaramdam ng pagka-awkward. Naningkit ang mga mata ni Luna. Para kay Lawrence, parang may hamampos sa kanyang mukha, ang kanyang ngiti at saya ay biglang nagyelo. Ngunit dahil ang batang ito ang pinakamahal na apo ni Archie, kahit gaano pa siya magalit, wala siyang magagawa. Biglang nagbago ang ekspresyon ni na Archie at Rebecca. Agad na lumapit si Rebecca at hinayla siya, sinisigawan sa matinding tono, Toby. Anong sinasabi mo? Seryoso rin ang ekspresyon ni Archie. Toby, mag-sorry ka sa kanya. Saan mo narinig ang mga kalokohan na ito? Hindi ito bagay na maipagmamalaki. Ang pakikipag-usap kay Lawrence at Cassandra tungkol dito ng pribado ay dahil sa pag-aalala, pero ang ilabas ito sa publiko ay malinaw na paraan ng pagsira sa relasyon sa mga Ford. Higit pa rito, ito ang pinakamalalim na sugat ni Lawrence. Hindi pa naranasan ni Toby ang ganitong hiya, at hindi pa siya nasabihan ng kanyang lolo at tiya sa publiko, kaya ramdam niya ang matinding pagkabigo at inis. Ganyan ang nakasulat sa libro, at ang batang ito ay may autism, ano ba ang nagawa niyang mali? Patuloy na malakas ang boses ni Toby, hindi ako nagsisinungaling. May autism siya, kung wala, bakit siya hindi nakakapagsalita? At bakit kailangan pa niya ng katulong para magsalita para sa kanya? Nawala na ang kontrol ni Toby sa emosyon niya, na nagdulot ng mas matinding pagka-awkward. Nagkatinginan ng lahat, at walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Wala ni isa ang umasang aabot sa ganitong sitwasyon. Ngayon lang inilabas ni Toby ang tinatagong lihim ng pamilya Ford. Kabanata 427. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Archie kay Toby. Tumahimik ka, sinabi ko sa'yo, mag-sorry ka. Narinig mo ba ako? Hindi totoo yung chismis na kumakalat. Paano mo pwedeng paniwalaan agad ang mga iyon? Paano nagmukhang may sakit si Milan? Kahit gaano niya kamahal ang kanyang apo, kailangan niyang kumilos para mapanatili ang kontrol sa sitwasyon. May iba pang bumabagabag kay Archie sa isip niya. Kahit na maaaring hindi magustuhan ni Lawrence ang nangyari ngayon, naging ganap ng walang silbi si Milan pagkatapos ng araw na ito isang kakumpetensya sa posisyon ng magiging tagapagmana, madaling natanggal. Nakakainis lang na kailangan niyang tretuhin si Toby sa ganitong paraan. Nabigla si Toby, halos hindi makapaniwala sa nangyari. Lolo, sinampal mo ako. Kahit na palaging istrikto si Archie sa kanya sa harap ng iba, laging mabait at maalalahanin siya sa bahay. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Toby na sinaktan siya ng kanyang lolo lahat ng ito dahil sa batang iyon na tila walang muwang. Dahil kinuha ni Archie ang ganitong matinding hakbang, hindi nararapat na sisihin pa ni Lawrence ang bata. Mahigpit na hinawakan ni Lawrence ang kanyang baston. Okay lang, bata pa si Toby. Palagpasin na natin siya. Pero ang nakakasakit ang sinabi niya. Toby, dapat talaga humingi ka ng tawad kay Little Treasure. Nawasak ang puso ni Cassandra nang makita si Luna na mahigpit na yakap si Little Treasure. Sana hindi na lang niya pinayagan si Little Treasure na lumabas ngayong gabi. Sobrang niyang na-overestimate ang babaeng ito at nakalimutang maaaring mangyari ang hindi inaasahan. Mas gusto na niyang itago si Little Treasure sa bahay at huwag nang makita ang kahit sino, kaysa hayaang masaktan siya. Pagkatapos ng lahat, kaya nilang ibigay ang lahat para kay Little Treasure habang buhay. Alam ni Rebecca na kahit papaano ay palalampasin ni na Lawrence at Cassandra ang nangyari sa panlabas, tiyak na hindi sila magiging masaya, kaya tinulungan niyang kumbansihin si Toby. Toby, maging mabuti ka, pumunta ka at humingi ka ng tawad kay Milan, kasalanan mo ito. Tama yan, mas bata si Milan kaysa sayo, at ikaw dapat ang nagpoprotekta sa kanya, sabi ni Russell kay Toby. Buwisit ka, Toby, anong klaseng bata yan? Kung bata rin ako, susugurin ko siya at bubugbugin. Sinadyang plinano ng matandang Archie ang lahat ng ito. Hindi na napigilan ni Lucian ang sarili niya at muntik nang sumugod, ngunit agad siyang pinigilan ni Lucas. Bro, anong ginagawa mo? Ang anak mo, ang pamangkin ko ay binubuli. Galit na sigaw ni Lucian. Tahimik lang na tiningnan ni Lucas sina Little Treasure at Luna, walang kahit anong ekspresyon sa mukha. Hindi na kinaya ni Toby na lahat ay kumakampi sa batang iyon na itinuturing niyang walang silbi, kaya nagpumiglas siya mula kay Rebecca at pasigan na sinabi. Autistic siya, may sakit siya, bobo siya, kung hindi, bakit hindi siya nagsasalita? Kapag kinausap niya ako, saka lang ako hihingi ng tawad. Kung hindi, hinding-hindi ako hihingi ng tawad. Wala akong kasalanan.
Pinipilit ni Toby na magsalita si Little Treasure, at ang kanyang sigaw ay umalangaw sa tahimik na bulwagan ng handaan. Makalipas ang ilang sandali, nakamit ni Archie ang layunin niya. Habang balak na niyang ipasundo at pauwiin muna si Toby, isang batang ngunit malamig na tinig ang biglang umalangaw sa hangin. Hindi ka karapat-dapat. Ang tinig na iyon ay may bahid ng kabataan at bahagyang paos, ngunit napakalakas ng dating tila ba bumaon ito sa tainga at puso ng lahat, nagpapadala ng ginaw na hindi maipaliwanag. Nagsalita, siya. Napatigil ang lahat. Nagulat si Rebecca, si Toby, na kanina lang ay sumisigaw ay tuluyang natahimik. Talagang ang nagsalita siya. Ang batang ito na tinatawag nilang walang silbi talagang sinabi na hindi siya karapat-dapat na kausapin niya. Nabasag sa isang iglap ang kumpiyansa ni Archie. Paano iyon naging posible? Matagal na niyang inimbestigahan ang bata, kahit bago pa siya bumalik sa bansa, at sigurado siyang ang pagdukot noon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa isipan ng bata, isang traumang dahilan kung bakit siya naging pipi sa nakalipas na 2 taon. Mayroon pa itong napakababang kumpiyansa sa sarili at basta na lang tumatakas ng marinig ang usapan ni Rebecca at Cassandra. Ngunit ngayon, hindi lamang siya hindi nawalan ng kontrol, nagsalita pa siya. Nagbaligtad ang sitwasyon. Sobrang astig, bulong ng isang tao mula sa karamihan. Parang isang pinjutan ang komentong iyon, agad nitong sinindihan ang kasabikan ng lahat, at sumiklab ang masiglang usapan sa buong paligid. Oh my God, 5 taong gulang lang siya. Ang lambot at ang cute-cute niya tingnan, pero grabe, ang astig ng moment na yon. Gusto ko siyang pakasalan. Sana ipinanganak na lang ako 10 o 20 taon na masuli. Ang hirap lapitan ni Lucas, sana hindi tutol si Little Treasure sa mas matandang babae kaysa sa kanya. Ang malambot at bilugang mukha ni Little Treasure ay may kaparehong ekspresyon ng kanyang ama. Ni hindi man lang niya tiningnan si Toby, tahimik at kalmado lang siyang lumayo mula sa karamihan habang mahigpit na hawak ang kamay ni Luna. Ang maliit na figure niyang iyon ay nag-iwan ng napakalaking epekto. Oh, ang cute at ang astig ni Little Treasure. Sabik na sigaw ni Lucian habang niyayakap ang sarili niyang kapatid. Sumilip si Lucas sa pagitan ng mga tao at nagtagpo ang mga mata nila ni Luna. Marahang itinulak niya palayo si Lucian, at ang malamig niyang ekspresyon ay unti-unting lamambot, parang nyebeng natutunaw sa init ng tagsibol. Ako lang ba, o parang nakakagaan ng loob yung nangyari? Sobra na talaga kanina si Toby. Kahit pa autistic talaga si Little Treasure, hindi niya dapat ginawa yon. Pinipilit pa niyang magsalita. Paano nga ba siya magsasalita kung autistic siya? Natutuwa ba siyang patunayan na may sakit si Little Treasure? Tama, ano naman kung henyo siya? Paano magiging top student ang isang tao kung napakabastos? Isang tanong lang naman ang hindi niya nasagutan, nagalit na agad siya. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Hindi sa kanya umiikot ang mundo. Hindi lang siya naiinggit, napakasama pa ng ugali niya, ano bang iniisip niya nang kausapin niya ng ganoon ng isang 5 taong gulang na bata? Tama ang Little Master, hindi talaga siya karapat-dapat. Mabuti na lang at chismis lang pala ang lahat. Ayos na ayos si Little Treasure, at sobrang talino pa. Ang IQ at EQ niya ay mas mataas ng sobra kumpara kay Toby. May ilan na hindi natuwa sa ugali ni Toby, lalo na nang makita nila ang isang cute na bata tulad ni Little Treasure na binubuli. Bumangon ang kanilang likas na pagiging ina, at mariing pinuna ang personalidad ni Toby. Kabanata 428. Plano ni Archie na sirain si Little Treasure ngayong gabi, pero hindi niya inasahan na hindi lang mabibigo ang kanyang plano kundi wala rin kahit kaunting pinsala ang may dudulot nito kay Little Treasure. Sa halip, si Toby na ang kinamumuhian ng lahat. Nagkunwaring naguguluhan si Archie at tumingin kay Lawrence, dahan daw ang binibigkas ang mga salita. Elder Ford, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa nangyari. Bata pa si Toby at sobrang diretsyo ng kanyang ugali. Hindi niya basta-basta binabago ang isip niya kahit ilang beses ko na siyang pinaalalahanan. Hindi pa rin niya mababago ang ugaling iyon. Sinabi ng guru niya na ang ugali niyang ito ay nakakatulong sa kanyang pag-aaral, pero tiyak na nagdudulot ito ng malaking problema sa pakikitungo niya sa iba. Ipinalit ni Archie ang kayabangan at pagiging bastos ni Toby sa mas positibong tawag na pagiging matatag at tuwiran, upang mas maayos niyang maipaliwanag ang sitwasyon kay Lawrence. Si Lawrence ay nananatiling naguguluhan mula sa sinabi ni Little Treasure, pero naunawaan niya na kailangan niyang maitago ang kanyang pagkagulat ng maingat. Kung hindi, maipapahiwatig niya na kinikilala niya na may autism si Little Treasure, kaya nanatili siyang kalmado sa ibabaw. Hindi ito malaking bagay, Bro Jones. Kailangan ding maging responsable si Milan. Kapareho talaga ang personalidad niya sa kanyang ama. Ayaw lang talaga nilang makipag-usap, bihira rin namin siyang mapakinggan sa bahay. Hindi maiiwasan na magkamali ang pagkaintindi ni Toby. Ginamit ni Lawrence ang pagkakataong ito upang linawin ang mga hinala ng publiko at maiwasan ang anumang maling pagkaunawa sa katahimikan ni Little Treasure sa hinaharap. Tungkol sa sinabi ni Little Treasure tungkol sa hindi karapat-dapat si Toby, hindi ito pinansin ni Lawrence at wala rin siyang balak humingi ng paumanhin. Magaling. Ayon sa inaasahan, apo talaga ni Lawrence si Milan. Dahil ito'y isang hindi pagkakaintindihan, mabuti na lang at naayos na ngayon.
Tama, maraming tao talaga ang mahilig mang-chismis, at bata pa ang mga anak para makilala ang katotohanan sa kasinungalingan. Hindi rin ito ganap na kasalanan niya. May ilang bisita ang tumulong upang maibsan ang nakakailang na tensyon habang humihingi ng paumanhin si Toby sa ilalim ng matinding tingin ni Archie. Nawala ang galit ni Lawrence dahil nagsalita si Little Treasure, kaya mapagbigay niyang pinalampas ang insidenteng ito, sobrang saya niya sa gabing iyon. Kasabay noon, mahigpit na hinawakan ni Rebecca ang mga braso ni Cassandra at humingi ng tawad. Auntie, sobrang pasensya na po sa nangyari ngayong gabi. Medyo istrikto kami kay Toby, pero kagaya ni Little Treasure, itinuturing din namin siyang kayamanan ng pamilya namin. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya, kaya sobra siyang naiinis. Kaya niya nasabi ang mga malupit na salita, hindi niya intensyon iyon, Auntie, huwag po ninyong personalin. Habang nagsasalita si Rebecca, iniabot niya ang kamay kay Toby, na parang inaanyayahan siyang lumapit. Tumingin si Toby pababa at itinago ang nagliliyab na galit sa kanyang mga mata. Pasensya na po, Grandmother Ford, kasalanan ko po ito, hindi ko po sinasadya. Tumingin si Cassandra sa namumulang mukha niya at bamantong hininga. Ayos na ngayon, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Lahat ay naayos na. Becky, dali, bigyan mo siya ng yelo. Sobrang lakas ng sampal ng ama mo. Nabuhayan si Rebecca ng lamambat ang tono ni Cassandra. Dinala niya si Toby palayo. Sa panlabas, hindi sisihin ng pamilya Ford ang mga ito sa nangyari, pero tiyak na mag-iiwan ito ng bakas sa kanilang damdamin. Kailangan niyang tiyakin na magpakabait muna ang kanyang ama, pansamantala. Mula pa sa simula, hindi na siya sang-ayon sa desisyon ng kanyang ama na isama si Toby. Sa marupok na kalagayan ni Little Treasure, ang pagdadala kay Toby ay parang tahasang pagyayabang. Gayunpaman, sinabi ng kanyang ama na matagal na silang hindi nagpapakita sa kanila at kailangan nila ng isang entablado upang ipakita sa Ford family ang magagandang lahi ng Jones family. Dahil doon, pumayag siya, sapagkat sa huli, pakiramdam niya'y kapakipakinabang din iyon para sa kanya. Inakala niya na hindi sisipot si Little Treasure ngayong gabi, at kahit man lang magpakita ito, sandali lamang. Sino ang mag-aakala na haantong ang lahat sa ganitong punto? Ano ang pagkakamali? Unti-unting sumulpat sa isipan ni Rebecca ang mukha ng babaeng iyon. Nagkunwari lamang siyang isang aliping naghatid kay Little Treasure upang sagutin ang tanong, hindi pala siya tanga, simulat sa pool, may plano na siya. Sadyang binuo niya ang lahat upang ipahiya sila. Lubha nila siyang minamaliit, siya at ang kanyang ama. Napagtanto rin iyon ni Rebecca. Nagkatinginan sila, kapwa nanigas ang mga katawan at naging alerto, puno ng pag-iingat. Sino ang makakaalam kung ano pa ang kaya niyang gawin ngayong gabi? Napagtanto rin iyon ni Archie. Nagkatinginan sila, kapwa nanigas ang kanilang mga katawan at agad na naging mapagbantay. Sino ang makakaalam kung ano pa ang kayang gawin ng babaeng iyon ngayong gabi? Posible kayang ang mabilis na paggaling ni Little Treasure ay dahil lahat sa babaeng iyon. Mahinang bulong ni Rebecca habang nakakunot ang noo. Dumilim ang mukha ni Archie. Sa isang hindi kilalang universidad sa Amerika siya unang nag-aral, tapos kung paano man, nakapasok siya sa University of South California. Pero performing arts ang kinuha niyang major. Paano niya magagamot ang bata kung mismong si Kieran York, isang profesional na psychiatrist, ay walang ideya kung paano ito tutulungan. Mula sa aura ng batang iyon hanggang sa paraan ng kanyang pagsasalita, wala siyang mukhang anumang problema. Kahit ayaw man niyang aminin, mas mahusay si Little Treasure kaysa kay Toby. Balang araw, tiyak na malalampasan pa niya ang sarili niyang ama, si Lucas. Isang napakahusay na apo, hindi katakataka kung bakit labis siyang pinangangalagaan ni na Lawrence at Cassandra. Ang pinakamasaklap pa, palaging nasa kanila ang kalamangan ng Jones family dahil nakakaramdam ng pagkakasala ang Ford family, lalo na ngayong may anak na si Lucas at mayroon pa siyang girlfriend. Ngunit matapos ang araw na ito, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin. Kinailangan niyang magpakabait muna sa loob ng ilang panahon upang dahan-daang makabalik sa mabuting panig ng Ford family. At tungkol naman sa batang iyon, kakailanganin niya ng isang maingat na estratehiya. Brother Ford, alam kong mahilig ka sa calligraphy. Aksidente kong natagpuan ang gawa ni Zane Whitman nung nasa ibang bansa ako, at agad kitang naisip nang makita ko ito. Medyo naghirap ako para maibalik ito rito, pero tiyak na magugustuhan mo ito. Sabi ni Archie kay Lawrence. Si Lawrence mismo ay isang calligrapher. Lubos ang kanyang kaalaman sa larangan ng calligraphy at pagguhit, at maituturing na nga siyang fanatic collector, kaya't eksaktong tumama sa kanyang puso ang red along ito. Maingat na kinuha ni Lawrence ang regalo at paulit-ulit itong tiningnan. Labis ang kanyang pagkabigla. Brother Jones, sobra-sobra ang red along ito para sa akin. Ito ay isang obra maestra na walang kapantay at karamihan sa mga katulad nito ay napunta na sa ibang bansa. Hindi lamang pera at impluwensya ang kailangan para makuha ito, kailangan mo rin ng swerte, dahil bihira at napakahirap makahanap ng isang ganitong kamahalagang bagay. Ngumiti si Archie sa kanya. Walang anuman, mas mahalaga sa akin ang ating malapit na relasyon kaysa sa red along ito, at hindi naman ito ganoon kamahal. Swerte lang talaga ako. Kabanata 429. Habang nakatingin sa napakahalagang calligraphy piece, namangha ang mga tao sa paligid bagamat inaasahan na rin naman kay Archie.
Nagbibiro ka ba? Hindi mahal. Naalala ko ito ay na-auction sa Zurich sa halagang 500 milyon dolyar. Mukhang talagang umuunlad ang Jones family sa ibang bansa nitong mga nakaraang taon. Hindi nyo ba nakita kung gaano kalapit sina Rebecca at Madam Cassandra kanina? Baka nga mag-merge na sila. Talaga, akala ko si Lawrence ay may balak makipagkasal sa pamilya Smith. Karaniwan, mas nakatoon ng pamilya Smith sa mga pamilyang may politikal at militar na background, at kahit gaano man kalakas ang yaman ng pamilya Ford, negosyante pa rin sila. Sa tingin ko, imposible iyon. Nang makita ni Lawrence na binigyan siya ni Archie ng napakahalagang regalo, napalambot ang kanyang mukha at naisip niya na itinuturing pa rin siyang mahalagang kaibigan ng Jones family. Ngunit syempre, ang regalong pinakahihintay niya ay ang regalo ni Little Treasure. Little Treasure, hindi mo ba sinabi na may regalo ka para sa akin? Ano iyon? Tanong ni Lawrence nang may bahagyang kaba. Tumangala si Little Treasure sa kanyang mga magulang. Nagbigay si Lucas ng senadorya sa mga katulong, at inayos nila ang ilang papel at gamit sa calligraphy. Nagtipon ang lahat sa paligid. Mukhang magpapakita ang Little Master ng kanyang sariling calligraphy. Bagamat tiyak na isang pagpapakita ng paggalang sa magulang ito, tila medyo ordinaryo lamang kumpara sa napakahalagang regalo mula kay Archie. Tahimik na inihanda ni Luna ang tinte para kay Little Treasure habang sina Lucas at Lucian naman ay naglatag ng mahahabang papel at tumayo sa harap ng bata. Napansin ng mga tao sa paligid na naghanda ang katulong ng 2 brush para sa calligraphy. Isa kaya ay pang backup. Gamit ang kanyang maliliit na kamay, kinuha ni Little Treasure ang 2 brush, isa sa bawat kamay. Tiningnan niya ang mga papel sa harap niya at huminahon, saka inilagay ang parehong brush sa parehong papel ng sabay. Ano kaya ang kanyang ginagawa? Lahat ay nagtataka. Sa katunayan, parehong kamay niyang sinusulat ang calligraphy ng sabay. Natapos niya ang gawa sa isang bagsak, sa kaliwa, isinulat niya ang Blessings from the Eastern Sea, at sa kanan naman, isinulat niya ang Longevity as the Southern Mountain. Nang matanto nila kung ano ang nagawa ni Little Treasure, lahat ay namangha. Kaya niyang magsulat ng 2 magkaibang bagay ng sabay. At nakakabilib iyon, napakalakas na talento sa ambidexterity ng isang 5 taong gulang. Hindi niyo ba naaalala na si Lawrence mismo ay isang calligraphy artist? Hindi rin pala pangkaraniwan ang kanyang apo. Grabe, namangha talaga ako, parang pinagsama-sama na ng batang ito ang lahat ng kagalingan ng pamilya Ford. Itinuro ni Lawrence kay Little Treasure ang calligraphy, ngunit bagamat alam niyang mahusay ang bata, hindi niya alam na kaya nitong magsulat ng 2 magkaibang scroll ng sabay. Ang mas nakakagulat pa, hindi pa ganoon kalakas ang pulso ni Little Treasure noon para makasulat ng maayos. Maayos man ang hitsura ng kanyang calligraphy, maraming aspeto ang kulang noon. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, naging napakalakas ng calligraphy ni Little Treasure na talaga namang nakakagulat para sa kanya. Bigla rin nagbago ang pananaw niya kay Luna. Nag-aalala siya na baka magkaroon ng negatibong epekto kay Little Treasure ang pananatili sa babaeng iyon, pero hindi lamang niya natutunan ang magsalita, tila lumakas at bumuti pa ang koordinasyon ng kanyang katawan ng husto. Tiyak siyang dumaan si Little Treasure sa isang uri ng pagsasanay. Kung hindi, imposibleng makasulat siya ng ganito kagaling. Bahagyang nabahala si Lawrence nang mapagtanto niyang isang likhang calligraphy ang ihahandog sa kanya ni Little Treasure. Dahil sa kanyang mga tagumpay at reputasyon sa mundo ng calligraphy, tiyak na napakataas ng magiging pamantayan ng lahat. Dagdag pa roon ang kahanga-hangang impresyong ipinakita ni Little Treasure kanina, baka mas maging mahigpit ang paghusga ng mga tao sa kanya. Ngunit lubhang nakakagulat ang kinalabasan, at labis ang kanyang tuwa. Ang sorpresang ito ay malinaw na nagbigay sa kanya ng mas matinding saya kaysa sa walang kapantay na regalo ni Archie. Habang walang tigil sa papuri ang mga bisita sa Little Bun, biglang may umalangaw-ngaw na malakas at matatag na tinig. Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng unipormeng militar ang pumasok mula sa entrada. Matapang at tuwirang tumingin ang lalaki sa punong abala. Siya ang general ng pamilyang Smith, si Zachary Smith. General Smith, maligayang pagdating. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Masayang bati ni Lawrence habang lumalapit sa kanya. Walang anuman, Elder Ford. Ako ang dapat humingi ng paumanhin dahil nahuli ako, tugon ni Zachary. Mas mahalaga syempre ang mga opisyal na tungkulin. Halina, pumasok kayo. Lumapit si Zachary sa calligraphy na katatapos lamang likhain ni Little Treasure at hindi niya itinago ang kanyang paghanga. Ang calligraphy na ito, ang apo ninyo ba ang sumulat nito? Oo, regalo niya ito sa akin para sa aking kaarawan. Sagot ni Lawrence na halatang puno ng pagmamalaki. Sinulyapan ni Zachary ang munting bata. Kahanga-hanga, sa murang edad, may ganito na siyang lakas sa pagsusulat. Elder Ford, namana ng batang ito ang talento ninyo. Habang nakikipag-usap si Zachary kay Lawrence, napansin niya si Luna na nakatayo sa tabi ni Little Treasure. Ikaw. Nakilala rin ni Luna si Zachary, ngunit hindi naaangkop ang makipag-usap sa kanya sa sandaling iyon, kaya yumuko siya at nagkunwaring hindi niya ito kilala. Napagtanto ni Zachary na nakasuot si Luna ng uniforme ng isang katulong at napansin din ang kanyang mapagkumbabang kilos, kaya agad niyang itinago ang kanyang pagkagulat.
Ngunit nang ilipat niya ang tingin kay Lucas, biglang naging malamig at matalim ang kanyang mga mata. Lalong uminit ang atmosfera nang dumating si Zachary. Gaya ng inaasahan mula sa isang tao ng isa pang prestihiyosong pamilya, maraming nais makipaglapit at makipagkilala sa kanya. Higit sa lahat, ang mga pamilyang tulad ng sa kanya ay bihirang makihalubilo sa mga mayayamang negosyante. At ang kaarawan ni Lawrence ay isa sa iilang okasyong dinadaluhan niya, kaya tunay na isang napakabihirang pagkakataon ito. Nanigas si Archie sa kaba. Alam niyang may balak ang Smith family na magtatag ng ugnayang pangkasal sa Ford family, kaya kailangan niyang malaman kung ano ang iniisip ng kanyang pinakamalaking katunggali. Habang papalalim ang gabi, natapos ang hapunan at nagsimula ng magpaalam ang mga bisita. Sina Lucas at Little Treasure ang naghatid sa mga panauhin palabas, samantalang si Luna naman ay nagtungo sa hardin upang magpahinga sandali. Habang nakaupo siya sa duyan, inaalala ang mga astig na sandali ni Little Treasure ngayong gabi, napansin niyang may papalapit. Batay sa tunog ng mga yapek, agad niyang natukoy na ang taong iyon ay may pinanggalingan sa martial arts. Tumayo si Luna at alertong lumingon sa likuran. Ngunit ang kanyang pagiging alerto ay agad napalitan ng pagkailang. Si Zachary iyon. Bakit siya naroon? Hinahanap ba siya nito? So, ganito pala ang pagtrato sa iyo ng lalaking iyon. Biglang nagsalita si Zachary habang nag-iisip pa si Luna. Hindi maganda ang itsura ng mukha ni Zachary, may bahid ng pagkainis, at maging malamig ang kanyang tono habang nagsasalita. Nalito si Luna. General Smith, sino po ang tinutukoy ninyo? Kabanata 430. Tinatitigan ni Zachary ang suot ni Luna bilang katulong at halatang galit siya. Si Lucas Ford, kasintahan mo siya, pero kailangan mo pa bang magsuot nito sa kaarawan ng ama niya? Naunawaan agad ni Luna kung ano ang ibig sabihin ni Zachary, kaya mabilis siyang nagpaliwanag. Hindi po. Hindi ganon, General Smith, nagkamali kayo ng pagkaintindi. May dahilan kung bakit ganito ang suot ko, pero hindi siya ang nagpilit sa akin. Hindi ba niya balak ipaalam ang relasyon ninyo? Seryoso ang ekspresyon ni Zachary. Bahagyang kumunat ang noo ni Luna. Hindi ba masyadong personal ang tanong na iyon? Ngunit habang tinitingnan ng determinado at mabuting intensyon ng mukha ni Zachary, nangamba si Luna ngunit sa huli ay sumagot din, hindi namin ipinapalam ang aming relasyon, dahil sa aking karera. Dapat niyong malaman, hindi madaling maging isang aktres. Lumambot ang ekspresyon ni Zachary, at nagpatuloy, napanood ko ang pelikula mo, mahusay ang pag-arte mo. Namulat ng malaki ang mga mata ni Luna. Napanood ninyo ang pelikula ko? Ang Land Under Heaven. Tumanggaw si Zachary. Oo, mahusay mo namang ginampanan ang papel ng babaeng general. Lubos na natuwa si Luna. Bahagyang namula ang kanyang mukha at masiglang sumagot, maraming salamat. Talagang nagpapasalamat ako sa papuri ninyo. Akala ni Luna na huhusgahan siya ni Zachary nang malaman nito ang tungkol sa kanyang karera, pero hindi lamang niya ito ginawa, pati nga ang pag-arte niya ay pinuri pa niya. Tunay ang ekspresyon ni Zachary, talagang iniisip niyang mahusay ang kanyang ginawa. Hindi ka ba gumamit ng stunt double sa pelikula? Tanong ni Zachary. Tumanggaw si Luna at bahagyang nahihiyang sumagot, hindi po, wala. Ang galing naman, may kaalaman ka ba sa martial arts? Interesado ang tanong ni Zachary. Lumalambot ang atmosfera habang napunta ang usapan sa kanyang pag-arte. Mas naging relax na si Luna ngayon. Hindi naman eksakto, natutunan ko lang ng kaunti. Dati akong stunt double bago ako naging opisyal na aktres. Palagi akong gumaganap ng mga katulad na karakter noong nagta-stunt double ako sa ibang bansa. Sobrang humanga sila sa mga galaw ko sa martial arts, at kadalasan, kailangan nila ng mga karakter na mula sa silangan na may mahusay na kakayahan. Ang galing naman, mag-isa kang nagtrabaho sa ibang bansa sa murang edad pa lang, sabi ni Zachary, halatang humahanga. Sa kakayahan niya, napakarami pa sanang paraan para masuportahan ang sarili, pero pinili niya ang pinakamatinding daan. Nakalimutan ni Luna kung kailan may huling nagpakita ng ganoong pagkabahala sa kanya, at naantig siya. Ngumiti siya kay Zachary. Ang pangarap ko ay maging aktres. Ginagawa ko lang ang bagay na gusto ko, kaya hindi naman talaga mahirap, sabi niya, may ngiting puno ng init at tuwa. Tumanggaw si Zachary, mukhang tama nga yan. Ang batang ito ay talagang kahanga-hanga, at may napakagandang ugali pa. Humanga si Zachary, pagkatapos ay nagsalita siya sa seryosong tono. Munting dalaga, matalino ka. Dapat alam mo na, hindi talaga bagay sa iyo ang pamilyang Ford. Hindi na ako magsasabi pa ng kung ano-ano tungkol dito, pero tandaan mo lang, kung sakaling balang araw, magbago ang isip mo. Hanapin mo lang ako, marami akong kilalang single na lalaki, bawat isa ay may talento sa kanya-kanyang paraan. Siguradong may isa na magugustuhan mo. Walang masabi si Luna. Halos sinasabi na ni Zachary sa kanya, panahon na para kalimutan mo si Lucas. Marami akong magagandang lalaki para sa'yo. Naiintindihan kaya niya na mali ang sinabi nito. Ano ang ibig sabihin ni Zachary noon? Habang iniisip ni Luna kung paano sasagutin si Zachary, biglang may mahigpit na humawak sa kanyang baywang, at narinig niya ang isang malamig na tinig, General Smith, hindi naman masyadong gentleman ang manghimasok sa relasyon ng iba, hindi ba? Walang masabi si Luna.
Ang Great Demon King ay narito. Narinig pa niya ang sinabi ni Zachary kanina. Nilunok ni Luna ang kanyang laway at biglang nakaramdam ng kilabot sa leeg, na tila ba lalo siyang giniginaw. Sinubukan niyang umatras mula sa pinanggagalingan ng lamig, pero mas mahigpit siyang hinawakan sa baywang, halos hindi na siya makahinga. Nagpa siya siyang maging masunurin at huwag nang gumalaw. Tahimik na tiningnan ni Zachary ang maamong lalaki. Sinasabi ko lang yun kung sakaling magbago ang isip niya, sabi niya ng kalmado. Hindi na kailangan ni Luna pang tumingin para malaman kung gaano kakilabot ang ekspresyon ng Great Demon King ngayon, kaya mabilis niyang sinabi, "Salamat sa iyong mabuting hangarin, General Smith, pero masaya kami sa aming relasyon ngayon at hindi ko kailanman babaguhin ang isip ko." Bahagyang lumambot ang kapit ni Lucas habang sinabi niya iyon. Bumantong hininga si Zachary at tiningnan siya. Hindi na siya nagsalita, iniwan na lang si Luna na may isang pangungusap. "Kung may kailangan ka man, kontakin mo lang ako. Pumunta ka rin minsan sa shooting range para mag-enjoy kapag may oras ka." "Opo, salamat po, General Smith." Bumantong hininga si Luna nang umalis na si Zachary. Nang lumingon siya para kausapin si Lucas, bigla niyang naramdaman ang pagpigil sa kanyang mga labi, ang preskong amoy ng lalaki ay humalo sa hangin at direktang umabot sa kanya. Pakiramdam ni Luna ay unti-unting humihina ang hangin sa kanyang paligid, at ang pinakamasaklap, hindi lang basta halik ang ginagawa ng lalaking ito. Sakto niyang kinakagat ang kanyang labi. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang bibig at ang kanyang dila ay tila manhid na. Ngunit nang umalangaw ang mahinang daing ni Luna sa sakit, naging mas banayad ang halik niya, at dahan-dahan niyang hinaplos ang mga bahagi na kanina ay kanyang tinorture. Ngunit nang sinubukan ni Luna na lumaban, muling naging mabangis siya. Napansin ni Luna na may paparating. Agad niyang itulak ang dibdib ng lalaki at pinigilan ang susunod na halik. Sa seryosong tono, wika niya, "Hindi. Paano kung may makakita sa atin? Hindi ito pribadong hapunan ngayong gabi at maraming tao sa paligid." Ilang katulong ang nakilala siya at nagtanong kung siya nga ba ang aktres na si Luna. Sa dilim, nakatitig ang lalaki sa dalagang nakauniforme ng katulong, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng malahayop na sinag. Ano kung may makakita sa atin? Kapag may nakakita, kakagetin talaga kita hanggang mamatay ka. Masama niyang tiningnan ang lalaki. Hindi niya kailanman isusuko ang kanyang mga prinsipyo. Ang mapanganib na titig ng lalaki ay unti-unting napalitan ng sakit at lungkot. Mahigpit niya siyang niyakap at ipinatong ang noo sa balikat niya. Sa mababang tinig, sinabi niya, "Kailan ko ba pwedeng ipaalam sa lahat na akin ka?